Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng COMELEC Proclaim 12 Senator o 12 Senate winners. Yan. So, ito yung ating tinunghayan topic, yung pagproklama ng ating COMELEC ng 12 senador na nanalo nitong ating May 12 election. So, kahapon, pinroclaim sila ng ating COMELEC sa Manila Hotel. So, ipinoroklama na ng COMELEC ang 12 nanalong senador ng last May 25. So, ginanap ang proklamasyon sa Manila Hotel, 10th City. So, tinawag sila isa-isa ng mga COMELEC commissioners at unang naiproklama ay si Senator Amy Marcos. So, pabaliktad yung kanilang pagtawag. Pang-12 kasi si Senator Amy. So, siyang kauna-unang tinawag, si Senator Amy Marcos doon sa 12. So, pangalawa, Senator pang-11 yun, ha? At ang sumunod na tinawag, Senator Lapid at Camille Villar, pang-11 at pang-10. So, sumunod, Senator Ping Lacson and Tito Soto, pang-8 at saka pang-7. So, ang tinawag naman, matapos sila, Senator itong bagong elect, Senator Dante, dating Representative Dante Marcoleta. So, Senator Dante Marcoleta na siya ngayon. At ang pang-5 ay si dating Senator Pangilinan at ngayong at dating CIS Senator, dating CIS Representative Erwin Tulfo. So, Senator Tulfo na siya ngayon. So, yung pang-4. So, yan. Doon sa mga nanalo o may mga nanalong mga senador. At yung pangatlo ay si Senator De La Rosa. So, siya yung pangatlo. At ang pangalawa ay si Senator Bam Aquino at sina Senator Bongo, pangunahin na Shapers Book, si Senator Bam Aquino. So, yan sila yung mga naiproklama na mga senador. So, sila rin yung mga non-official na mga nangunguna doon sa mga senatorial list. At hanggang sa huli, sila pa rin ang talagang na finally na nakumpleto ng ating COMELEC and then proclaimed last May 17, kahapon yun. Yung mga representative, yung party list representative sa 19, bukas yata yun na ipoproclaim. So, ang mga nanalong senador kasama ang incumbent ay maglilingkod sa ika-20th Congress. So, ika-20 Congress yung kanilang pagsisimula sa June 30 at magtatapos sila sa 2031, 6 years itong kanilang pagkaka-elect ngayon. So, ang mga bagong halal na senador ay magsisimula maglingkod sa June 30 until 2031 o 6 years term ito. Yan. Ngayon, ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng proklamasyon ng bagong halal na 12 senador, ay ating sinusuportahan at paniniwalaan ang tapat at malinis nilang pagkapanalo sa epesyente at sistematikong kampanya ng COMELEC. So, yan. So, tayo ay pa rin natin sinusuportahan yung ng The Critics Promotions, ang ating opinion, konsultasyon na komentaryo dito ay tayo ay maigting ang pagsuporta sa pagkapanalong ito ng 12 senador. So, tayo ay naniniwala ng ito ay accountable, transparent na eleksyon at sila ang talagang nanalo.
from the COMELEC, accountability, transparency, and efficiency sa kanilang pag-handle ng eleksyon. So dalangin natin nagampanan ng 12 senador ang kanilang tungkulin ng tapat at buong pusong paglilingkod sa bayan at unang pairali ng karapatang pantao sa mabuting pamamahala at pagpapairal ng patas na hustisya. So yan, sana yung 12 senador sila ay maglingkod ng lubos, tapat, accountable, at pangunahin, tugunin nila yung karapatang pantao. Mamahala sila ng mabuti, matuwid, mga tarungan, at syempre, pangunahin nilang i-implement ay ang human rights. So, generally, mabuting pamamahala from fair politics, economic, justice, social, cultural, and human rights implementations. At syempre, fair justice. So, yan ang mga pangunahin na dapat sana ay kanilang dapat na maipamahala generally. And mga particular na kanilang mga plataforma na kanilang nais na mangyari, tumigting sa ating particular, sa ating pamahalaan at lipunan o bansa na mapaigting nila mula sa kanilang plataforma na nais nilang isulong. And to the generally na sana ay yan, yung nabanggit natin. So, maliwanagan, Banal na Santa Maria ang mga mamabatas at mamuno sila ng mabuti at makatarungan. So, sana maliwanagan sila, Banal na Santa Maria, at magabayan sila dito sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas na hustisya at karapatang pantao. Politics, economic, social, civil, and cultural issues and mga usapin. So, yan. So, sana ay maliwanagan sila ni Banal na Santa Maria to govern good, transparent. Diba? Yan. At muli, ay ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, buong pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian, at inequality na pagpapairal ng pamahalaan sa ating sa mamayang Pilipino. Yan. At iwasan yung suppression o oppression o pang-oppress ng mga tao. At yung mamamayan naman sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan. At iwasan yung paglabag sa batas. Suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya, sa gayon tayo ay makikinabang sa pagsuporta natin sa kanilang mabuting pamamahala. At makapamumuhay tayo na maunlad, mapayapa, at higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan, maunlad, at mapayapa. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana ang The Critics Promotions ay nakapagsaboses naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa dito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.